makausap si Jesus sa gabi kasi alam niya yun ay oras ng pamamahinga kasi 'di ba ang mga tao busy sa araw, 'pag sa gabi kailangan magpahinga. So kahit na, ano na yun, personal na yun ni Jesus na kumbaga kanyang oras na yun sa gabi. Kailangan kailangan din niyang magpahinga, 'di ba? So, alam ngayon ni Nicodemus na sa gabi niya lang talaga matsatsambahan si Jesus na makausap. 'Yun ang una. Pangalawa, meron siyang nakita po natin na meron siyang spiritual hunger. Dahil sinabi niya na, "Alam namin na ikaw ang ikaw ay tagapagturo na mula sa Diyos dahil walang makakagawa ng mga ginawa mong mga himala." So na-amaze siya sa mga ginawa ni Jesus. So mayroon siyang spiritual hunger at alam niya, and so Jesus teaching works and miracles, di ba? Kaya yun ang dahilan kung bakit kailangan niya talaga mapersonal na makausap si Jesus. Ayan, i-mute ko muna yung mga hindi naka-mute kasi maganda dito kasi 'pag nakakalimutan pwede ko siyang i-mute. Amen, thank you po. Mag-ano na lang po kayo, mag-take note kasi baka mamaya lalabas sa inyong exam. Hallelujah. So yun ang mga rason bakit kailangan niyang puntahan si Jesus ng personal sa gabi. So dito sa John 3:3, sinong gusto mong magbasa? Tawagin ko po, Sister Dalia, pwede kang magbasa sa John 3:3? Hindi siya available. Sister, ayan. Hindi po naka-join si Ate Dalia, ate. Hindi yata siya naka-join. Yung Dan Jacob siya yon. Okay. Ayan. Sige, tuloy ko na lang para diretso tayo. Ayan, sige. Okay, sumagot si Jesus sa John 3:3 nakon. Sumagot si tandem mo ang sinabi kong ito malibang ipanganak muli. Iyan nandiyan na yung born again, ipanganak muli, binanggit na niya. Ang isang tao, hindi niya makikita ang panghahari ng Diyos. Yun ang verse 3. Hanggang saan, sis? Sige, yan muna, sis. Ano muna natin, himay-himayin natin ito. Ganda, nandun na yung binanggit na niya yung born again. Okay, mag-mute ulit ako. Amen. So, sinabi niya dito, di ba kinausap niya na si Jesus? So, na alam ko, sabi niya, guro, sabi niya, di ba? So, ang sagot ni Jesus ganito. Di ba, ng sagot ni Jesus? Kasi alam ni Jesus na itong si Nicodemus, marami itong alam ng laws doon sa tagapagturo kaya siya ng kautusan ng Old Testament. So, ang mga sagot ni Jesus ay parang tinitest siya talaga kung talagang alam niya yung mga revelation ng yung mga kautusan sa Old Testament. Ang sagot ni Jesus sa kanya, pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. So ngayon, ganito. So na-confuse ngayon na-confuse ito ngayon si Nicodemus ng sagot ni Jesus na hindi niya maintindihan yung sinasabi ni Jesus na malibang pinanganak muli ang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Anong ibig sabihin dito? Anong ibig sabihin dito ni Jesus? Knowing Jesus is not enough. Una muna, sabi niya, a man must enter the kingdom of God. 'Di ba? Na hangga't hindi siya ipinanganak muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Amen? Sige, ituloy-tuloy ko na, John 3:4. Paano ipinanganak pang muli ang isang taong matanda na? Ang sagot nito ni Nicodemus. Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang? Tanong ni Nicodemo. So, ang pagkaintindi dito ni Nicodemo ay literal.
As in literal, sabi niya, paano pa matanda na, paano pa makapasok muli sa kanyang sa sinapupunan ng kanyang ina para ipanganak muli, sabi ni Nicodemus. So, saan na ba tayo? Okay, para isilang muli. At, so ang sagot ni ang napakaano talaga, napaka-confusing talaga ang mga sagot ni Jesus kasi sabi niya dito sa John 3:5, sagot naman ni Jesus, "Pakatandaan mo maliban ang isang tao ay ipinanganak sa pamamagitan ng tubig." Ito na naman, 'di ba? Dinagdagan niya ng isa pang napaka-confusing para kay Nicodemo, maliban ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at espiritu, hindi ito makapasok sa kaharian ng Diyos. So kung noong hindi pa natin ito maintindihan ang kanyang salita, 'di ba? Parang sa mga unbelievers kaya 'pag binabasa ito ang reaksyon kagaya ni Nicodemus. Kaya kahit magsabi tayong mga born again tayo, parang yung iba as in parang naiirita sila na, yan ang mga ano yan, mga parang mga OA sila, mga praise the Lord, hallelujah, parang gano'n sila sa atin. Pero hindi nila naiintindihan na hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos hangga't hindi tayo ipinanganak muli sa Espiritu. Tapos sinabi dito ni Jesus ay maliban ng isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at espiritu. Anong ibig sabihin dito ng tubig at espiritu? Kasi kilala ni Jesus kung sino ang kanyang kausap. Ito'y isang tagapagturo, ito'y isang guro ng Old Testament. So, tinatry niya kung ano yung naiintindihan pero walang naiintindihan dito si Nicodemus. Pero dito sa Ezekiel 36 verse 25, which is tinuturo ito at minimeditate ng mga Hudyo. Doon sa Old Testament, sa Ezekiel 36 verse 25, wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang naging mansa ninyo dahil sa inyong mga diyos-diyusan. Sinabi ito ni Ezekiel, wiwisikan kayo ng tubig na dalisay upang luminis. Hindi ito literal dito, kundi may spiritual meaning ito. Pero ang kanilang as teacher of the law, hindi niya ba naiintindihan yung kanyang mga tinuturo? 'Di ba? Kasi si Jesus ito ngayon ang kanyang alam ni Jesus. Kaya tinitest niya kung ano kung ano yung point ni Nicodemus about sa word of God. Sa Ezekiel 36 verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Sa 27, bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. So it means nung sa Old Testament, sa Book of Ezekiel, sinasabi na ito ng Panginoon yung espiritu, yung kanyang Holy Spirit. Nabibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Hindi pala natin kayang sundin na yung ayon sa ating laman, sa ayon sa flesh, ang mga pinapagawa ng yung kalooban ng Diyos. Hindi natin kayang sundin kung wala ang gabay kung wala ang banal na espiritu sa atin. Amen? Kasi kailangan nating i-remind lagi yung ating mga sarili na we are the temple of the Holy Spirit. Na kailangan talaga natin na patirahin, ma-filled tayo. Hindi lang yung templo, but we should be filled with the Holy Spirit kasi binigay na sa atin yung temple Tayo na yung mga temple ng Holy Spirit. Kaya kailangan manahan ang kanyang banal na espiritu sa ating mga buhay. In what way? Na kailangan natin ma-born again. Anong ibig sabihin pag kailangan natin ma-born again? Talikda natin yung kasalanan. Ano man
sa puso natin na magiging hadlang, kailangan matanggal. Matanggal para ma-fill tayo ng Holy Spirit kasi hindi magkasama ang sin, ang kasalanan at ang Holy Spirit kasi Holy Spirit is God. Holy Spirit ay banal. Ay wag, may tumatawag. Sandali lang. Uy, wag, may tumatawag. Sandali lang. Yes. Ayan, may tumatawag. Maiwan. Ano ba yan? Wala tuloy ako. Andiyan pa kayo? Ayan, sandali lang po. Tumawag yung sis, aking nandito pa kami. ay, na lang. Andiyan pa pala kayo. Akala ko nawala ako. Carbonara, ayaw ko. May binibigay na kapitbahay ng pagkain. Maya na lang, sandali lang ha. Ano ko lang. Ayan. Ay, sorry Lord. Ayan, saan ba tayo? Ang init pala magturo. Para ako na nanibago sa inyo kasi matagal tayo hindi kaya ninervyos ako sa inyo. Hindi ako ninenervyos sa live. So, ay, Pastora. Sis Janet, ang ganda nga eh. The way you explain is very clear to us. Ayan. Patuloy po. Yes. Sana ba ako? So, Okay, ganun mute ulit ako. na kailangan natin maipanganak sa pamagitan ng tubig at espiritu. It symbolizes the pwedeng baptism of the Holy Spirit, di ba? Water baptism at baptism of the Holy Spirit. Dalawa yan, di ba? Kasi nagpapa-water yung tubig, it represents the baptism of the water at ng espiritu. Sa pamagitan ng espiritu, yun ang baptism of the Holy Spirit na kailangan natin mabaptize ng Holy Spirit para tayo ma-born again. Kasi ang Holy Spirit lang talaga ang makakapagpatay ng mga hilig ng laman. John 3:6, ang taong ipinanganak ayon sa laman, tapos na ito. Kasi verse by verse, ayon sa laman ay laman at ang ipinanganak ayon sa espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangan ipanganak na muli. So tayong lahat ay kailangan ipinanganak muli. Walang exemption dito, walang exempted. Tayong mga anak ng Diyos ay kailangan ipanganak na muli dahil kailangan ito yung mark, yung kumbaga ito yung tanda. Ang Holy Spirit ay tanda natin bilang mga anak ng Diyos. Amen. Ang Holy Spirit kasi, ang gawain niya sa atin ay kumbaga tayo susunod na kasi ito paano ko po ididiretsuhin ko na kasi na-advance yung ating ididiretso. So sa literacy na tayo. All people must be born twice. Dapat hindi ito option, kundi must. Dapat must be born again because we are all dead. We have sinned against us. Wala makapagsabi sa atin na wala naman akong kasalanan, so hindi ko na kailangan. No. Lahat tayo, walang ni isang hindi nagkasala kasi unang-una mayroon na tayong generational sin na nung pagkapanganak pa lang natin, nagmula kay Adan at sa ating mga ninuno, kay Adan at kay Eva. Basahin ko po sa Romans 5 verse 12. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. So nagit po natin dahil nagkasala si Eva at saka si Adan, pumasok yung kasalanan. Kaya na at ang kamatayan ang pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Ang kamatayan, di ba? Ang kasalanan ay dulot ng kamatayan. Yung walang hanggang kamatayan, na hindi natin pwedeng bayaran yung ating kasalanan.
Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Spiritually dead ang ano dito, ang sinasabi dito sa Romans. Diba? Dahil sa nagkasala, ang mga tao ay naglaganap ang kamatayan. Yung spiritual death, ang sinasabi dito, na buhay man, pero spiritually dead. Walang espiritu ng Diyos. Kumbaga, iba yung ano sa kanilang mga buhay, nagpapatakbo sa kanilang buhay. We don't have a right to judge. Pero nakikita po natin in general, di ba? Yung mga makasanlibutan. Sa Romans 5:13, nasa sanlibutan ang kasalanan bago ibigay ang kautusan. Ngunit kung walang kautusan, ang kasalanan ay hindi tuturing na kasalanan. Dahil may kautusan, so, walang nakakaano ng kautusan, walang nakakasunod ng kautusan. Dahil may kautusan, dahil sa paglabag ng kautusan, ay nagkakaroon ng kasalanan. Nagkit po natin. Kasi kung walang kautusan, kung walang salita ng Diyos, hindi alam ng tao kung ano yung basihan, kung ano ba yung tama o mali. Pero andyan ang kanyang salita, nabasihan natin. Kaya dapat hindi natin isa sa buhay po natin, hindi lamang natin binabasa ang kanyang salita, kundi i-apply po natin sa ating mga sarili, sa mga buhay. Amen? Dahil andyan diyan siya nangungusap, ang salita niya ay buhay. Romans 5:14, gayon man, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moses, pati ang mga tao hindi nagkasala tulad ng pagsuway ni Adan sa utos ng Diyos. Si Adan ay anyo ng isang darating. Kumbaga si Adan, di ba nagkasala? Pero ngayon, yung darating na ito ay si Jesus sa anyo ni Adan. Nakita po natin na ito yung magbabayad ng kasalanan. Kasi wala nagkasala na talaga ang mga tao, di ba? Nung panahon ni Noah, nagkaroon na ng baha kasi nagkasala na talaga ang mga tao na sabi ng Panginoon ay nagsisi ako kung bakit, I regret, sabi niya, kung bakit ko ba ginawa ang tao na naging full of evil lang naman sila, naging wicked sila. Kung kaya yun, ginunaw niya yung mundo. Pero nung after ng baha, di ba, ang naligtas ay yung sambayanan ng Noah, di ba, may promise ang God na hindi na ulit mangyayari. So ito na yung katuparan ng kanyang promise. Kasi nasa age of grace na tayo. Di ba, ano bang nakasalanan ng mga tao noon, nung sa panahon ni Noah, na hindi nagagawa ng mga tao ngayon? Sobra ka nga siguro eh. Patayan dito, patayan doon, parang wala nang mga takot ang mga tao. Sabi ko, ang general, ano ba yung mga kasalanan noon na hindi nagagawa ng mga tao ngayon? Kaya ito na yung katuparan ng pangako ng Diyos na si Adan ay anyo ng isang darating. Nung sa time ni Noah sa Old Testament, may promise na ng God na may darating. At ito na yun si Jesus, ang kabayaran ng mga kasalanan ng buong sangkatauhan. Amen? Kasi ang kasalanan lang talaga, nang dahil sa kasalanan, ay napapalayo. Kasi we were created for His glory, di ba? Ang maganda, may plano ang Diyos sa buhay natin. May purpose ang Diyos kung bakit tayo ipinanganak. Kasi nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating mga nanay, we are fearfully and wonderfully made. Sinabi niya yan sa kanyang salita. So, bakit ang mga tao, pag namuhay na dito sa mundo, ay lumalayo sa presensya ng Diyos? Hindi naman lahat. Ilan lang, kapiranggot lang. Kung ikumpara ang numbers natin ng mga believers kaysa mga unbelievers, sa mga non-Christians, di ba napakarami, parang maikumpara natin noong sa time ni Noah na ang daming napahamak dahil sa kasalanan. So, nung
At di ba sa Genesis 3:23 na kaya pinalayas niya sa halaman ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. Pinalayas nga siya ng Diyos at sa dakong silangan ng halaman ng Eden ay naglagay ang Diyos ng bantay na kerubin. Naglagay rin siya ng espadang naniningas na umiikot sa lahat ng panig upang hindi malapitan ni naman ang punong kahoy ng buhay. Diba? Maalala natin dito doon sa Garden of Eden, may dalawang kahoy doon na pinagbawal ng Diyos na kanilang kainin or lihipuin man lang yung the tree of good and evil and the tree of life. Yung tree of good and evil, yun ang natukso sila na kinain nila yun, kaya nalaman nila kung ano yung mabuti at masama niya. Kung kaya doon sa Garden of Eden, di ba? Dahil doon nagmula ang kasalanan. So it's very clear na dahil nagkasala si Adan at si Eva, napakaganda ng buhay nila sa Garden of Eden eh. Andun ang lahat eh. Dahil sinuway nila ang Diyos sa pinagbawal ng Diyos sa kanila, nag-rebelde sila, natukso sila sa ahas, which is si Satan. Kaya yun, nagkasala na sila, yun ang dahil doon pinalayas nga siya ng Diyos sa dakong silangan ng halamanan. Diba? At nagpabantay pa talaga sa kerubin para bantayan na hindi makain yung punong kahoy ng buhay. Alam niyo ba kung nakain nila yung punong kahoy, yung the tree of life, ang tao hindi na mamamatay. Una, yung napaka-tuso talaga ni Satan. Bakit hindi niya sinukso si Eva para pakainin ng punong kahoy ng buhay? Wala naman siyang kasalanan, di ba? Yun ang binigay niya, yung makain tree ng good and evil. Dahil nalalaman niya kung ano yung masama at mabuti. Kaya ngayon, nung nagkasala sila, pinalaya sila, kaya ganoon din tayo. Pagka nagkasala tayo, malayo ang presensya ng Diyos sa atin kasi hindi niya matignan yung kasalanan dahil siya ay Diyos na banal. Kaya tayo, nung nabayaran na yung ating mga kasalanan sa pamagitan ni Jesus sa krus sa Kalbaryo, di ba pinatawad na lahat ang mga kasalanan natin. Nagkakasala ba tayo? Hindi na ba tayo ulit nagkakasala? Nagkakasala pa tayo kasi andito ba tayo sa katawang lupa. Kaya lagi tayong humihingi ng kapatawaran sa Diyos kasi nagkakasala pa tayo. Amen? Pero ando na yung conviction ng Holy Spirit sa atin. Kaya pagka mayroong conviction, kailangan talaga natin sumunod. Minsan masakit, di ba? Dati, nung hindi pa tayo mga born again, parang walang conviction. Wala talaga as in. Bahala, parang wala lang. Grabe na nga anong nangyari. Diba? Nag-away-away na, parang wala lang. So, ako talaga, sa personal, sa aking buhay, yun ang ko, walang conviction dati. Pero nung naging bulagyan ako, kunting kimbot ay merong conviction. Na it means, mapalad tayo na kinukorek tayo ng Diyos kasi ayaw niya na manatili tayo sa kasalanan. Gusto niya na tayo maging malinis. Kaya si David ay warrior. Ang weakness ni David, ayaw niyang mahulog sa kamay ng kaaway. Literal na kaaway. Kaya, sumusulong lang talaga si David sa labanan pag mayroong confirmation sa God kasi nag-i-inquire siya lagi sa God. Ito ba ay atakihin namin itong tribu na to? Pag sinabi ng God na go, nagpupo siya. Kaya never si David na natalo. Kaya ang alam ni David na pag mayroon siyang nagawang kasalanan ay
prone siya sa ano sa pwede siyang matalo kasi wala ang presensya ng God sa kanya. Ayaw ni David na mapalayo siya sa presensya ng God kasi nababasa natin doon sa ano, 'di ba? Sa Book of Psalms, create in me a clean heart, O Lord. Renew a right spirit within me. Yun lagi ang ano ni David, ang confession niya. Kasi alam niya na only sin can separate him from the love of God, from the presence of God. Kasi hindi pwedeng ang kasalanan at ang Holy Spirit ay magkasama. Kaya kailangan natin pananatilihin ang ating mga puso na malinis para mananahan ang banal na Espiritu sa atin at para malayang makakilos ang banal na Espiritu sa atin kasi marami siyang pinapagawa sa atin eh. Marami siyang gusto ipagawa sa atin kung hayaan natin na manahan siya sa buhay natin, na malaya siyang makakilos sa atin, sa ating mga buhay. Kaya napaka-clear na ang kasalanan ang nagpapahiwalay sa atin sa presensya ng Diyos. Born in the Spirit is knowing and obeying God's word. Hindi lang enough na alam natin si Jesus na siya ay namatay sa cross, gano'n. It's not enough, but dapat magkasama, knowing Him and obeying God's word. It's nothing kung alam lang natin siya, kilala natin siya, pero hindi naman natin sinusunod ang kanyang mga salita. It's nothing. Diba? The faith without action is dead. Kaya dapat magkasama dahil tayo yung mga believers, tinubos na tayo ng banal na dugo ni Jesus, dapat ay mamuhay tayo ayon sa salita, obeying His word, na tayo yung mga walking Bible. Kasi si Satan, alam niya rin eh, may kaaway pa rin tayo. He is like a roaring lion. Kaya dapat pero ang Holy Spirit lang talaga ang ating tagapagtanggol. Amen? John 6:63, ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitaang sinasabi ko sa inyo ay Espiritong nagbibigay buhay. Amen? Kasi ang ibig niyang sabihin dito, ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin sapagkat muli kayong isilang, hindi sa pamagitan ng kapanganakang may kamatayan, kundi sa bisa ng buhay na di nagbabagong salita ng Diyos. Amen? Kaya, sinasabi niya, kaya obeying His word, ang salita ng Diyos ay buhay at nagbibigay buhay. Diba? The word of God is, kumbaga, the truth will set us free. Noon, di ba, wala tayong alam. Wala tayong alam kung ano lang yung naririnig natin. Maraming hindi, lalong-lalo na sa mga ninuno natin, maraming mga disparates, anong tawag niya, mga superstitious belief na pinapaniwalaan natin na hindi natin alam kung saan ang gagaling yun, nung hindi pa natin alam ang salita ng Diyos. Pero nung nagbabasa na tayo, wala naman pala yung mga pinapaniwalaan ng mga ninuno natin. Wala naman dito sa Bible. It's a lie. Lahat ng hindi nakasulat sa Bible ng mga katuruan ay kasinungalingan. Eh ako talaga kahit ano pa, hindi na ako naniniwala yung mga sabi-sabi. Kundi, galing ba yan? Biblical ba yan? Naniniwala lang talaga ako pag based on the word of God. Kaya lahat ng mga paniwala na hindi naman ayon sa kanyang salita, it's a lie. Yung mga superstitious belief. Saan ba nang gagaling yun? Di ba? Na mga tinuturo na kaya niyan, sorry to say, yung magro-rosary, wala naman. Saan ang galing yung mga ganyan?
na manalangin ng ganyan, di ba? Ako isa din ako dyan, pero nung natuto ako magbasa ng salita ng Panginoon, ay wala talaga, as in, wala. At saka, yung pagsamba ng mga Diyos-Diyosan, wala. Grabe talaga, napaka-clear na hindi dapat magsamba. Kasi siya ay espiritu, di ba? Hindi siya nakikita. Pero ginagawa ng tao, iyan ay mga kasinungalingan na kaya the truth will set us free. Kaya tayo ay naging malaya sa pamagitan ng kanyang salita. Kaya hindi lang talaga na napaka-importante ang Word of God talaga na i-ano natin, na tayo'y magbabasa lagi. Kasi ito lang yung ating mga basihan. Ito yung dito nangungusap ang Panginoon sa kanyang salita. Amen. For the process of a new birth. Diba? Diba yung katanungan ni Nicodemus. Sabi pa dito sa John 3:8, umiihip ang hangin kung saan ito. Diba nagtanong siya na paano daw panganak na isisilang muli na matanda na, babalik ba sa sinapupunan ng ina? Ito, umiihip ang hangin, sabi ni Jesus. Kung saan ito nais at narinig mo ang ugong ito, hindi mo alam. Kung saan ito nanggaling at kung saan pupunta, ganun ang bawat ipinanganak ayon sa Espiritu. Anong ibig sabihin dito? Ang Holy Spirit ay hindi nakikita. Parang hangin. Ito yung binigay dito ni Jesus na halintulad na ang hangin, nararamdaman natin, pero hindi natin, nakikita ba natin ang hangin? Hindi. Ganun ang kumilos ang banal na espiritu. Na nararamdaman natin, pero hindi natin nakikita. Nagit po natin itong sinasabi ni Jesus dito, na umiihip ang hangin kung saan ito nais at naririnig mo ang ugo, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggaling at kung saan pupunta. Ganun ang bawat ipinanganak ayon sa Espiritu. Amen? Na nakikita yung result na mayroong Holy Spirit ang tao na yon. Bakit? Ito, sa 2 Corinthians 5 verse 17, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Pag ang tao ay nakikipag-isa na kay Kristo, ay isa na siyang bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Ito yung gawain ng Holy Spirit kasi pinapatay ng Holy Spirit yung mga hilig ng laman. Hindi natin kaya mapagtagumpayan yung mga worldly desires natin kung wala ang tulong ng Holy Spirit. Kaya sinabi ni Jesus, di ba, iiwanan ko kayo ng tagapagtanggol. Ano yun? Holy Spirit. Nung andito si Jesus, di ba hindi pa binigay yung Holy Spirit sa kanyang mga alagad? Pero nung bago siya umakyat sa langit, sabi niya, huwag kayong malungkot dahil iiwanan ko kayo ng comforter, tagapagtanggol. Amen? Kaya, so it's very clear na kailangan talaga natin na ang Holy Spirit sa buhay natin. Na ma-born again tayo with the Holy Spirit. Mabaptize tayo ng banal na espiritu. Amen? I-desire natin. Kasi it depend on our desire. Nakadepende sa desire natin. Amen? It is the work of the heart and not knowledge. Sa puso, hindi lang ito yung sa isip. Kumbaga, i-desire natin panatilihin nating malinis sa ating puso, kasi parang tayo nasa on the process talaga ng purification, purify tayo kung ang ginto ay kailangan dumaan sa apoy para lalabas siyang dalisay. So ganun din tayo, like a
clay, di ba? Na minumuld tayo ng Panginoon sa kanyang kamay. Kasi, ayan, may kunti pa. Di ba? Alam niya, dinidil niya tayo. Kaya yung mga worldly desire natin, hindi natin kaya kung wala ang tulong ng Holy Spirit sa ating buhay. Kaya kailangan talaga. Di ba? Sabi niya, dapat, sabi niya, it's not an option. Dapat kayo ipanganak ng muli. Amen? Ng banal na espiritu. Saan ba ako? Ayan, sa John 3:9, pwede po bang mangyari iyon? Tanong ni Nicodemo. Sa 10, sumagot si Jesus, Guro ka pa naman sa Israel, hindi mo maunawaan ang mga bagay na ito. So sa lahat ng mga sinasabi ni Jesus, wala siyang naintindihan. So sabi ni Jesus, Guro ka pa naman ng Israel, hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito. Sa 11, pakatandaan mo, ang sinasabi namin ay nalalaman namin at ang pinatutuhanan namin ay nasaksihan namin. Subalit hindi ninyo tinanggap ang aming patutuo. Kaya di ba, ang daming hindi naniniwala. Marami na nga silang nakita at mga nasaksihan, mga himala ni Jesus, di ba? At yung mga pahayag ni Jesus. Pero sabi niya, hindi ninyo tinanggap ang aming patutuo. Sa 12, kung hindi ninyo paniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo mapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa bagay doon sa langit? Kaya, kailangan maintindihan talaga ng kagaya nito ni Nicodemus ay bakit nagsadya siya kay Jesus? Kasi maraming mga bagay na kahit siya man, nakikita natin, mayroon siyang humility, mayroon siyang humble heart na kahit hindi siya nagyabang na pagturo ako ng kautusan, alam ko lahat. Pero na-amaze siya sa mga pahayag ni Jesus, kaya nagsadya siya dahil gusto niya talagang maunawaan, gusto niya maintindihan yung mga sinasabi ni Jesus tungkol doon sa kailangang muling ipanganak sa espiritu. Ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman at ang ipinanganak ayon sa espiritu ay espiritu. Narinig niya ito sa mga katuruan ni Jesus, kaya gusto niya talagang maliwanagan. So dito, mas application na po tayo. So sa panahon ngayon, maraming mga tao, like Nicodemus, many people know Jesus but still living outside the kingdom of God. Totoo. Maraming nakakakilala. Sino bang mga sa Pilipinas na lang, kahit sino siguro tanungin mo kung kilala si Jesus, ang sagot lahat, oo. Pero ang tanong, nakapasok na ba sila sa kaharian ng Diyos? Namumuhay ba sila ayon sa salita ng Diyos? Knowing Jesus is not enough. To live into the kingdom of God is to repent from our sin, to terminate our membership from the kingdom of God's infinite. Talagang makalabas na tayo, makalaya tayo doon sa influensya ng kaaway. Kasi tayo dati, sa preaching ni Pastor Ferdy, di ba? Tayo dati ay nasa kamay tayo ng Satanismo kasi namumuhay tayo sa kasalanan. We admit it or not. Nung nasa kasalanan tayo, under tayo sa influence ni Satan. Pero praise God dahil tinubos tayo. Hinango tayo ni Jesus. Napagtagumpayan natin yung kasalanan, yung kamatayan, ay yung kasalanan na dapat tayo ang magbayad ng walang hanggang kamatayan sa impyerno, di ba? Si Jesus ang nagbayad lahat. Hindi, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and that whoever believes in Him will not perish but have eternal life. By the grace of God, hindi ang nag-provoke sa kanya na ipadala si Jesus ay yung because
sa kanyang love, yung unconditional, yung agape love. Pero by His grace, dahil sa kanyang grasya, by His grace lamang talaga na nakapasok tayo sa kanyang kaharian, na we are so blessed na napili tayo ng Diyos kasi He picked us one by one. Amen? Ang Diyos Ama ang nagpili sa atin para makalapit kay Jesus. It's clear sa kanyang salita. Born again is an experience to be in union with God's Spirit through His Word. Sa pamagitan ng kanyang salita. Amen? Kasi sa patuloy nating pagbabasa, di ba? O kayo lahat, si Sister Eve, Sister Nona, Sister Dalia, di ba? Lahat, Sister Mary, na talagang lumalago dahil sa kanyang salita, di ba? Kasi faith comes by hearing and hearing by the word of God. Dito nag-uumpisa ang ating pananampalataya. Na kahit sinliit man yan ng mustasa dahil nagbabasa tayo ng kanyang salita, hindi lamang binabasa, kundi sila sa buhay. We are not only the hearer of His word, for we are the doer of His word. Amen? Kung kaya lumalago yung mga anak niya. Amen? Born again is reading God's word, obeying it, living in it, and sharing with others the good thing. Amen? God has done in our lives. So, ang born again, ang pagiging born again, ay paano natin ma-maintain yung ating buhay spiritual, kundi para mapakainin natin ng Word of God, hindi lamang na binabasa, kundi isinasabuhay, sinusunod, at living in it and sharing with others. Amen? Kasi hindi lang tayo nabubuhay sa ating mga sarili. The first ministry na binigay ni Jesus sa atin as mga believers, as mga born again, ay to share His Word. Yung ipagpatuloy natin yung ministry na iniwan sa atin. Sino magpapatuloy kung hindi tayo? Amen? Kaya hindi natin sasabihin, ay, gawain niya ng pastor. No. Tayo, we are commissioned. May isinugo niya tayo to go and make disciples to all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit. Sinugo niya tayo. Kaya kailangan natin talaga as we live, sa namumuhay tayo as mga born again, mga believers ni Jesus. Di ba pinapalago niya tayo? Hindi natin namamalayan na nag-work yung Holy Spirit sa atin, na one day tayo din ay andyan na tayo na rin nagtuturo, kayo na rin magtuturo. Kaya magpatuloy lang kasi marami pa. You are so blessed na we have given a privilege. We are so privileged talaga. Isa tayo sa mga blessed talaga na binigyan tayo ng opportunity na mabuksan yung ating kaunawaan. Makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Mayroon po akong dagdag dito. So, being born again means giving up your old life to a new life through Jesus Christ. Live your life for Jesus as best as you can. So, in what way, di ba? Alam na natin yun na kung paano tayo mamuhay, na mabigyan natin siya ng kaluwalhatian, na matutuwa naman ang Lord sa mga buhay natin, na tayo talaga mga tunay na mga anak niya, mga believers niya. Finally, you can grow your faith by attending church, reading the Bible, and praying. Ito yung mga kailangan natin gawin para mag-grow tayo by faith. Amen? Mag-grow tayo spiritually. So, receive the Holy Spirit by welcoming Him into your heart. So, kailangan pala natin i-invite. Diba? Sabi niya kung sino ang hihingi ay aking pagbibigyan. So, paano tayo bibigyan kung hindi naman tayo humihingi? So, kailangan pala natin i-desire.
Amen. The Holy Spirit is a comforter sent by God after Jesus left the earth. So, available yun sa atin. Hindi lang yun para doon sa mga alagad, kundi it's para sa lahat. So, kailangan natin i-invite sa ating buhay, i-desire natin kung paano tayo mapagharian ng kanyang banal na Espiritu. John 16 verse 7, subalit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Malapit na tayo. Sabi niya dito, John 16 verse 7, subalit dapat ninyong malaman ang katotohanan, ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo. Si Jesus ang nagsasalita dito. Sapagkat nung after na siya napako sa cross, diba, nung nabuhay siyang muli, sapagkat hindi paparito sa inyo ang tagapagtanggol kung hindi ako aalis. Kailangan, diba, it's clear, sinabi ko kanina, nung andito pa siya, hindi pa niya ibinigay yung Holy Spirit, yung tagapagtanggol. Ngunit kung wala na ako, isusugo ko siya sa inyo. Kaya yung Holy Spirit, ang nag-replace kay Jesus dito, kaya nagpatuloy. God the Holy Spirit and Jesus and God the Father, they are one, di ba? Iisa. Kaya God is with us sa pamagitan ng banal na Espiritu. Kaya yun, ang promise niya, di ba, is clear na iiwanan ko kayo ng isusugo ko sa inyo ang tagapagtanggol, ang banal na Espiritu. So, yung, di ba, hindi lang yun, ay makatanggap pa tayo ng gift and the fruits of the Holy Spirit, which help you to be a stronger Christian. All you need to do is to receive the Holy Spirit. Kailangan lang natin tanggapin. Welcome Him into your life through prayer. Welcome Him into your life through prayer. Kailangan natin hingin. Ako dati, sa totoo lang, nung bago pa lang ako na born again, nakikita ko kami, sabi ko, nag-i-speaking in tongues sila. Tapos yung nakaka-bless ang galing-galing nilang mag-pray. Kaya sabi ko, Lord, kung totoo, sabi ko, paranas mo rin sa akin. Kailangan pala natin i-desire kasi hindi natin maranasan kung hindi natin i-desire. Ibibigay niya kasi it's His promise na ibibigay ko sa inyo. Ibibigay ko sa inyo, kaya kailangan natin hingiin. Kaya, say, I welcome the Holy Spirit into my life, di ba? Kung ano yung nasa loob natin, hingiin natin, i-desire natin. Ano yung 9 fruits of the Holy Spirit, di ba? Sa Galatians 5:22-23, ito ang fruits of the Holy Spirit ay makikita ito na tayo nga yung pinagharian ng banal na Espiritu. Hindi ito sinasabi lang na, uy, may Holy Spirit ako. No. Kundi makikita sa atin itong kanyang fruits na meron nga tayong Holy Spirit. But ano yung the fruits of the Holy Spirit? Love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ito yung 9 fruits of the Holy Spirit sa Galatians 5:22 to 24, basahin ko po. Subalit, ang bunga ng Espiritu, yung fruits, ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyakan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagbigil sa sarili. Ito yung 9 fruits of the Holy Spirit. Walang batas laban sa 24, Galatians 5:24, at pinapatay ng mga nakipag-isa kay Hesus Kristo ang kanilang makasariling pagkatao, pati na ang masasamang hilig nito. Kaya napaka-clear sa Galatians 5:24, pinapatay ng mga nakikipag-isa kay Kristo ang kanilang makasarili, yung worldly desires, pati na ang masasamang hilig nito. Amen? Yung mga pinagharian ng banal na Espiritu. Kaya makikita lamang na tayo'y pinagharian ng banal na Espiritu kung makikita sa atin
yung 9 fruits of the Holy Spirit. Mayroon ba ditong pride? Wala. Diba? Kaya dapat pride is sin. Hindi lang yan. Meron pa yung the 9 gift. Kanina fruits, di ba? Na nagmamanifest sa atin, makikita sa ating mga buhay. Ang mga nasa paligid natin ang makapag-testify nito. Makapagsabi, ang Diyos, ang Lord, ang nakakaalam at ang mga nakaka-witness ang mag-testify na tayo ay filled ng Holy Spirit kung mayroon tayong 9 fruits, yung bunga ng banal na Espiritu, na yung dapat ang ating initiin na masunod po natin. Na isa pang buhay po natin yung pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyakan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagsitigil sa sarili. Amen. Dapat maraming sablanot kasi pag walang sablanot, diba, nagagalit, wala nang kapayapaan, wala na yung kabaitan, wala nang kagalakan, ano na yun, diba, naiirita, galit, diba, opposite. So, kung tayo mga filled ng Holy Spirit, talagang mga nasa atin na yung kapayapaan at nasa atin yung joy, the joy of our salvation. Ano yung last na lang? The 9 gift. The 9 gift of the Holy Spirit includes knowledge, wisdom, prophecy, faith, healing, working miracles, discerning of spirits, speaking in tongues, and interpretation of tongues, and holy languages. Ito yung mga regalo, gift of the Holy Spirit na magamit natin sa ministry. Amen? 'Di ba? Yung healing, mayroong mga kasi hindi lahat pare-pareho. Ang Lord lang talaga mayroon na siyang mga nakahandang mga regalo of the Holy Spirit sa atin, gift of the Holy Spirit sa atin na dapat yun ang ma-reveal. Na pag na-reveal sa atin, gamitin natin yun for His glory sa kanyang ministry. Yung wisdom, knowledge, di ba? Pag mayroon tayong knowledge, hindi natin ikikip sa sarili natin, binigyan tayo ng wisdom to share yung prophecy, di ba? Faith, di ba? Mayroon tayong faith. Yung gift of healing, yung gift na makakagawa ng mga miracles, yung discerning of the spirit na nadi-discern yung mga evil spirit, speaking in tongues, one of the 9 gift na dapat na matanggap po natin ito kasi is a free gift from God. Amen. So yun lang po, mababasa po itong the 9 gift of the Holy Spirit sa 1 Corinthians chapter 12 kung gusto po ninyo basahin. So yun po, may gusto pong magtanong kung hindi pa po clear. May natutunan po ba kayo? Napakaganda sis. Kahit hindi ko siya ma-memorize, pero ang ganda yung pagka-explain nyo, no comment. Tinatanong kita kanina yung sa Galatia 4 something pala. Nahanap ko rin kasi binasa ko. Yung sinabi niya, ito basahin ko lang mga sis, share ko lang. Okay. Yung walang yung wala pa sa espiritu. Hindi makakaila ang mga gawa ng laman. Pakikiapid, kahalayan, at kalasuan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos. Ang dami nagkakagalit at kasakiman, pagkampi at pagkabahagi-bahagi. Ang dami, pagkainggit, pagpatay, paglalasing. Oh my God, sorry Lord. Walang habas na pagsasaya. At iba pang katulad nito. Pag yung talagang hindi po na yung espiritu. Ang ganda. Hinanap ko yan kasi tinatanong kita kanina sis. Yun lang ang ko.
Sabalit, ang Ayun, mga yung, espiritu di ba ng na pag-ibig, baptize na kayo ng water? mm, So yun next na yun, yung baptism of the Holy Spirit, 'di ba? Si Jesus ayan, nung binaptize siya ni John the Baptist, 'di ba? Si John the Baptist yung nagbaptize sa kanya sa water, 'di ba? Dumapo sa kanya yung Holy Spirit in form of Holy dove kasi Spirit. kayo ready na kayo talaga na mabaptize ng Holy Spirit. Amen. Bakit At iba saka pa rin yung sawa? Teka, sandali, sis. it's between you Tanong ko and lang. God. It's between you and God. Kasi makikita naman eh. Makikita naman kung nasa atin na yung ano, yung Holy Spirit kasi makikita yung fruit sa atin. Kasi ano lang, liat-liat. Hindi naman yan kaagad-agad instant, 'di ba? Kaya patuloy tayong magbasa, mag-aral at Amen. isabuhay po natin ang kanyang salita. Kasi makikita sa atin yung the fruits of the Holy Spirit para pagtiwalaan naman tayo ng Lord ng mga gift na 'di ba nakaka-excite na 'di ba pag tumatanggap tayo ng mga regalo, excited tayo, 'di ba? So magiging excited din tayo kung ano ba Lord? Tanungin natin ang Lord, Lord, ano ba talaga yung gift mo na gusto mong ibigay sa akin para maparangalan kita para magamit ko for your glory. Amen. 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 So napaka-clear po na ang banal na espiritu ang siyang papatay sa mga hilig ng laman. Hindi natin kaya tagumpayan pag wala ang tulong ng banal na espiritu. Kung kaya, 'di ba, wala na tayong hindi na namamalayan natin na hindi na tayo nag-e-enjoy doon sa mga ginagawa nating mga bagay dati. 'Di ba, yung mga chismisan parang hindi ka na Wala na. interesado, 'di ba? Kasi mayroong kondisyon. Na naman ako parang gano'n, 'di ba? Kasi pinapatay nga ng banal na espiritu yung hilig ng laman. Napaka-clear. Tanong ko Amen. lang, iba pa ba yung nag-baptize tayo ng water? Iba pa yung sa espiritu? Oo. Ah, Yung baptism of the water ay parang it symbolize na tayo nung nilublob tayo sa tubig, 'di ba? At pag-aakit natin ay bagong nilalang na tayo na ano, it symbolize, 'di ba? Na nahugasan na yung dating tayo. Pero iba pa yung baptism of the Spirit. of the Holy Spirit. Iba pa yon. Okay, yun lang. Ihingiin natin tayo, personal nating hingiin sa Lord. Okay. Sige. Ako talaga dati naku-confuse ako pero sabi ko nakikita ko sa kanila na bakit ang ano nila parang sabi ko gusto ko rin maging ganun Lord kung totoo yung mga nag-speaking in tongues. Sabi ko Lord, gawa-gawa lang ba nila yan or talagang ikaw yan? Pero sabi ko gusto ko talaga na patutuwa na gusto ko rin maranasan. Kaya talagang totoo kasi kailangan mo i-desire. Hingiin mo sa Lord. Ibibigay niya talaga as in. Oo, maniwala kami dahil nangyari na sa'yo eh. Ang dami ka naman kasing gift in knowledge, wisdom, di ba? Kasi itong mga ginagawa natin, hindi natin kaya. Kahit ako, hindi ko kaya ito ang Holy Spirit. Kasi hindi mo lang mararamdaman, lumalabas na yun sa bibig mo na hindi mo naman pinag-aralan. Kumbaga, napapasok lang sa isip mo kung ano yung mga dapat sasabihin. Though may notes ako, pero mayroon siyang mga dagdag na hindi ko nasusulat dito. Parang gano'n. Sinulat ko lang yung mga verses, pero iniintindi ko. Panoorin ko pa rin yan sis, may ano kasi dyan sa YouTube. Yun ang pinapanood ko kanina habang bago ka mag-in. Yung born again ay talagang kailangan may pagbabago. Hindi lang sa salita. Kailangan sa buhay yung pagiging born again. Yan. Hilingin ko kay Lord. Magbabago. Kailangan makita yung fruits of the Holy Spirit sa atin. Kaya yun. So, meron nakaka-excite. Ito si Nicodemus ba? Tanong. Ito si Nicodemus, pinag-aralan niya yung bida natin dito ngayon.
Ano sa palagay nyo? Born again ba ito? Dahil nagpunta siya kay Jesus? Nagsadya siya kay Jesus na isang gabi? Sa palagay ninyo? Baka na born again. Baka. hindi ko pa kasi nabasa lahat yung ano. Bakit makikita ba? Hindi, tanungin ko sa'yo. Maaano ba yan hanggang matapos ang Jan? Wala. Chapter? Wala, hindi nakasulat yan. Pero dito, sa John 7, Kasi dalawang namin siya ulit sa John 7 verse 50 to 51. Hindi ba't labag? Sabi, si Nicodemus ang nagsabi nito nung, di ba, nung ipapako na, yung inaano na nila si Jesus, hinahatulan, nung nililikot na si Jesus. Andun si Nicodemus, sabi niya, di ba, isa siya sa mga pinuno ng mga Hudyo. Siya nagsabi, sabi niya, hindi ba't labag sa ating kautusan na hatulan ang isang una ni Jesus at inaalam kung ano ang kanyang ginawa? Sinabihan niya yung kanyang mga kasamahan na, di ba labag sa natin na hatulan yung tao na hindi mo na niligtas? Kaya yun, ang nagsabi. It means, parang gusto niya ipagtanggol si Jesus. Oo. Dito pa, sa John 19:39, Nicodemus later revealed himself as a believer of Jesus. Why? Nung naipako na si Jesus sa cross, di ba, magsasyabat na, hiningi ni Joseph of Arimathea ang bangkay ni Jesus na ibaba doon sa cross. Sino ang kasama niya? Si Nicodemus. May dala si Nicodemus na 30 kilos of mira at aloy. Yung ilalagay doon sa katawan ni Jesus para yung di ba, nilalagyan nila ng mga ganito. Di ba sa atin binabalsa mo, ito yung mga nilalagay na pabango. Kasama ni Joseph de Arimathea at si Nicodemus at may dala siya. It means, it reveals na siya'y believers ni Jesus. Hallelujah. Siya'y again. Amen. Good news. Diba? Ang ganda. Kasi hanggang kamatayan ang ganda itong topic natin ngayon. Andun si Nicodemus, though after nito, 2 beses lang siya na mention ulit sa Bible. Pero napakaganda kasi it reveals. Kaya mamaya, ulitin ko. Amen. Glory to God. So, yun lang Ate po. Janet. Yes. Salamat sis dahil very clear sa amin. At ang ganda how you explain. Thank you so much. Pagpalain ka. More. Panginoon. Amen. Ate Janet. Yes. Diba? Hello? Meron. Unmute ako. Ako. May akong question, di ba nabanggit niyo din kanina about sa kasalanan si Eden at saka si Eve. Si Adan at si Eve. Umano lang sa isip ko na kasi pag hindi sila nakagawa ng kasalanan, tayo ay mabubuhay na walang hanggan. Pagiging crowded kaya ang tao and lalabas kaya si Jesus Christ, isusugo kaya ng Diyos ang kanyang bugtong na anak if hindi nakagawa ng kasalanan si Adan. Oo, kasi nagmula sa kanila yung nagmula sa kanila yung kasalanan, pumasok na yung kasalanan sa sanlibutan Hindi natin alam kasi God's thought is not our thoughts, di ba? Hindi natin alam kung anong susunod kasi hindi natin alam kasi di ba yun naman talaga ang sabi sa kanila na wag nilang galawin yung puno na yon. Right, ate. Maybe God knows already kasi bakit niya binalaan, 'di ba? Alam na ng Panginoon no? Kasi bakit niya binalaan na ganon si Adan at si Eva, and then noong nakakain na sila, bakit niya hinanap agad, 'di ba? Alam niya na parang
alam niya na yung mga susunod na mangyayari. Oo. Maybe kasi 'di ba, ang temptation kasi hindi siya naging kasalanan kung hindi tayo mahuhulog. So andun lang 'yun kasi alam alam na ng God na mayroong opposition, mayroong Satan kasi 'di ba inilaglag niya dito sa lupa si Lucifer. Galing yan siya dati sa langit as musician, chief musician siya na doon sa langit. Dahil nagrebelde siya, nilaglag siya dito sa lupa, nadala niya yung 1/3 ng angels. So it means meron na talagang opposition, meron ng kalaban dito sa mundo. Ganun pa rin siguro kung hindi nagkasala si Adan at si Eva. So alam niya. So kasi tao, nagkasala talaga, doon pumasok ang kasalanan. Di ba kasalanan yung anak niya, si Cain, pinatay si Abel, di ba talaga grabe. Nag-umpisa lang na nag-start mag-worship ang tao. Isa sa mga descendant ni Adan at ni Eva kay Seth. Doon lang nag-umpisang kumilala sa Diyos. Pero aside from that, talaga lahat sila makasalanan kasi di ba lahi ni Cain. Tapos nagkaanak ulit si Adan at saka si Eva na Salamat po. Glory to God. To God be the glory. So yun lang ginagawa nyo dito. Tapos closing prayer na. Bago kasi. Kasi hindi pa ako naligo. It's closing prayer kasi alas 10 na. Hallelujah. Lord, maraming salamat Panginoon sa oras na ito. Dakila ka, pinapasalamatan ka po namin, pinupurit, sinasamba. Hallelujah. Lord God, nakikita mo Panginoon ang desires ng mga puso ng mga anak. Una ito, Panginoon Lord, alam po namin na hindi aksidente na pag-aralan po namin, Panginoon, ang topic na ito, Lord, ang pagiging born again, Panginoon Lord.